Magandang umaga mga mga kapatid, magandang umaga. Isang pinagpalang araw ng linggo. Tayo po ay magbabasa, mag-aaral ng salita. Ayon sa sulat ni Apostol Mateo, sa kanyang sulat sa Kabanata 20. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Ginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinuuli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, "Nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka," sagot nila. Hinahagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at pinulot ng mga punong saserdote ang salaping pilak. Sinabi nila, "Labag sa kautusan na ilagay sa salaping ito ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao." Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahon. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak, ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita. So, tila yun lamang po ang halaga ng ating Panginoong Jesucristo, ang 30 salaping pilak. At ibinayad sa bukid na ng magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus, "Kayo ang nagsasabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang mga ipiniratang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magtipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus o si Barabas o si Jesus na tinawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Ulitin po natin. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa
Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain?" "Palayain ko? Si Barabas po," sagot nila. Sabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang sinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin ang aming at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya si Barabas, ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Mga kapatid, ang Biblia ba ay hindi maituturing na tila may kaakibat na politika. Mga kapatid, ang Biblia ay bagamat ito ay banal na salita, nakapaloob po dito ang buong buhay at kalagayan ng bawat isang tao. Politika man, agrikultura man, buhay man, pag-ibig, uot, nandito nakasulat po. So ngayon, ano ang nakita natin dito? Kasi itong Biblia ay may nais siyang ituro sa bawat isa sa atin. Ang Biblia ay may gustong ipakita sa bawat isa sa atin. Ika nga ng talinghaga na nakasulat po dito, gusto mong alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Samantalang ikaw, gatahil kasing laki ng kahil ka nga ang nakatakip sa iyo. Hipokrasi ang tawag. Ano ngayon ang nakikita natin dito, mga kapatid? Ang mga saserdote na ang kasuutan ay mga mahabang puti na tila nagpapakita ng kalinisan at kabanalan. Kasi sino po ba ang mga saserdote? Ang mga saserdote ay mga piniling angkan upang maglingkod sa templo ng Diyos. Subalit tulad ng nakita ng gobernador na si Gobernador Pilato, inggit. Pero mo, mga pinili ng Diyos upang maglingkod sa templo ay may nabuong inggit para sa ating Panginoon Jesus. Kaya ang tanging nais nila ay mawala sa kanilang paningin ang Panginoong Jesus. Kahit siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At sila ay nagbayad para lamang madakip ang ating Panginoon Jesus. At ang tanging nabayaran pa ay ang isa sa mga alagad ng Panginoon Jesus. Bagamat nakita natin sa salita na si Judas ay nakita niya ang kanyang pagkakamali, siya ay nagsisi, at sa bigat ng kanyang pagkakamali, siya po ay namatay.
Ngayon, balikan po natin ang ginawang paghusga ng gobernador Pilato. Nakita niya sa salita na wala siyang nakitang anumang pagkakamali o kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Subalit, bakit hindi niya nagawang manindigan kung ano ang tama? Dahil ang gobernador ay isang politiko. Di po ba? At dahil sa kanyang personal interest, kahit nakikita niya ang tama, siya ay nagbulag-bulagan at hindi niya ipinairal ang tama. Siya ay isang hukom. Hindi po ba? Dinala sa kanya ang Panginoon upang hatulan. Subalit ano ang kanyang ginawa? Nakita niya na ang tama. Subalit nanatili pa rin siya. Naghugas kamay. Di po ba? Naghugas kamay dahil sa kanyang posisyon. Sa kanyang personal interest. So mga kapatid, mga kaari, ano ang nakikita natin dito? Hindi po ba? Ang mga nagpakulong sa Panginoong Hesus o ang nagpapatay sa Panginoong Hesus, hindi po ba? Ay mga taong inggitin. Hindi po ba? Ang taong nagpagaling ng maraming karamdaman, tao nagpatayo sa mga pilay, nakakita ang mga bulag, siya ay pinagsigawan ng mga tao. Ipako siya sa krus dahil lang sa kaunting halaga. Mga kaaro, mga kapatid, ngayon po ay 2024 years after Jesus Christ. Napakahabang panahon na po, napakahabang taon na ang lumipas. Di po ba nauulit-ulit lang ang mga pangyayari sa buhay ko? Walang bago sa panahon na yon. Pero kailan po naman kaya tayo magbabago? Dahil sa mga personal interest ng mga nanunungkulan ay nagpapakawala ng mga salapi. Mga kapatid, dahil sa pagpapakawala ng salapi ng mga pinuno o mga nais mamuno sa bawat isa sa atin, yan ang nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakagulo. Dahil bakit? Hindi nagsimula sa tamang layunin ng mga nais mamuno sa bawat isa sa atin. Dahil doon, kahit ano ang tamang katwiran, kahit ano ang tama, ang mga pinuno dahil sa kanilang mga personal interest, sila ay mga pikit bulag, hugas kamay, tulad ng ginawa ng gobernador Pilato. At tulad ng mga saserdote, wala silang pakialam. Utos-utusan nila ang mga taong mababa sa paningin nila. Ginawa nilang utusan, binubuyo para lang si Jesus ay ipako sa krus, na malamang baka ang mga taong ito ay mga sumunod pa habang ang Panginoong Hesus ay nangangarap. Nakita nila ang katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa kaunting bulong ng mga saserdote at mga Pariseo, sumigaw sila, ipako siya sa krus. Pakawalan
ang isang kriminal. Pakawalan si Barabas. Tingnan niyo po. Pakawalan si Barabas. Sinabi na ng gobernador Pilato, si Barabas ay isang pusakal na kriminal. Subalit sino ang gusto pa rin nilang pakawalan? Ang pusakal na kriminal. Ngayon, anong nangyayari ngayon? 2024 or 2024 years. Sino ang nagkukontempt? Yung convicted. Di po ba? Nagkukontempt ng isang inosenteng tao ay convicted. Di po ba? Ganyan po kabulag ang marami sa atin dahil sa kanilang mga personal interest. Gayunman, nasusulat. Sige, magtanim kayo ng magtanim ngayon. Balang araw, aalihin niyo ang inyong mga tinatanim sa inyong mga buhay. Hindi po ba? Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. Muli, ang inyo pong kaarong magsasaka na naghahayag ng salita at minsan nangingialam sa politika. To God be the glory. Bye-bye. Salamat po.